Dapat tandaan ng isang empleyado bago bumitaw at i-pursue ang entrepreneurship. Ang video na ito ay sponsored ng WAP International Business Assistant. Sila po ay business consulting company na nag-offer ng business solution, business expansion, business consultation, at business assistant. Patapusin niyo ang video na ito upang malaman ang mga dapat tandaan kung kailan dapat bumitaw ang isang empleyado at i-pursue ang entrepreneurship. Dito po si Christine, isang startup founder at isang empleyado na pinagsasabay ang employment at entrepreneurship upang mas makambag sa bansang Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko po munang ikwento ang aking buhay noong nakaraang taon. Mula po tayo as a fresh graduate sa kolehiyo. Nagkaroon ako ng privilege na makapag-graduate with flying colors. Dahil doon ay exempted kami sa civil service exam. Nagkaroon ako ng opportunities. At dahil sa mga opportunities na yun, yung self-confidence ko. At dahil mataas yung self-confidence ko, ay sumubok ako ibang bagay. At yung nakita ko ay entrepreneurship. Ngunit, bago ko sinubukan yung entrepreneurship, naalala ko na nung nag-working student ako, yun na pala yun. Negosyo na pala yun. Entrepreneurship na pala yun. Kahit na may mga na-observe ako or na-absorb ako sa shop kung saan ako nag-working student, hindi ko siya nakuha lahat. Yung mga techniques, hindi ko nakuha, hindi ko na-note lahat yun. Kasi matigas yung ulo ko eh. Distracted ako eh. Sinabihan ako na aralin mo yan, i-master mo yan. Hindi ako nakikinig. Isa yun sa mga pinagsisihan ko. Na sana, nakinig ako, inaral ko. Mas naging detailed ako noong mga panahon na yun. Nung sumubok na ako na mag-entrepreneurship, sumali ako sa business ng isang kaibigan ko. Kahit walang background, go lang ng go. Yung naging kabiguan ko sa buhay. Nakita ko kasi na umaandar na yung business ng sinalihan ko ay nag-decide ako na bitawan yung employee. Pero hindi ako nagtagumpay sa decision ko na yun. So bumaba yung self-confidence ko. Mga panahon na lugmok ako, papasalamat ako na pinakilala sa akin ang WAP International Business Assistance sa katauhan ni Ma'am Angel. Alam ko ng mga panahon na yun na umiyak ako ng umiyak sa kanya. Dahil isa siyang expert sa field niya, ay nagkaroon muli ako ng lakas ng loob. Iba talaga yung advice ng isang expert eh. Yung isang gabay ng isang expert. At nagpapasalamat ako sa WAP. Sobrang laking tulong sa sponsorship, sa time, sa advices, bagay sa kanya. At sobrang nire-respeto ko ang company na WAP International Business Assistance. Sa ngayon, meron na akong startup company. Malaking tulong ng WAP International Business Assistance sa structure ng company namin. Tulungan ako ng WAP International Business Assistance na mag-trust muli at i-pursue muli ang entrepreneurship. Ikunti yung structure ng company namin. Binubuo na ano ba yung gagampanan kong role sa startup company namin. Saan ba ako pwesto? Paano ba ang tamang proseso? Paano ba ang yung sistema, unti-unti nang nabubuo. Sa mga pinagdaanan ko, supposedly, ayoko na mag-trust eh. Ayoko na, pagod na ako eh. Dahil sa WAP International Business Assistance, naging secure ako muli. Naging confident ako muli na bumangon at trabahuhin muli ang entrepreneurship. At kung mabalikan po natin ang ating topic, kung anong dapat tandaan ang isang empleyado bago bumitaw at i-pursue entrepreneurship, number 1 po doon ay dapat meron tayong 6 to 12 months emergency fund.
Kasi dapat nating i-expect na entrepreneurship, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, walang kita. So dapat meron pa rin tayong peace of mind sa 6 to 12 months na wala tayong trabaho, wala tayong kita. Alam naman natin na ang ating current job, ang ating employment, yun yung ating bread and butter. Kapag binitawan mo yan, make sure na meron kang 6 to 12 months emergency fund para sa iyong peace of mind. Ang pangalawa po ay dapat meron tayong credibility. So siguraduhin muna natin na bago natin bitawan ang ating employment para i-pursue ang entrepreneurship ay meron tayong credibility. Pag meron tayong credibility, maraming opportunity ang darating. Hindi tayo mawawalan. Siyempre, pag meron tayong credibility, may trust sa atin yung tao. At yun yung puhunan natin sa laban ng buhay sa ngayon. Mawalan man tayo ng pera, bahala na. Basta huwag lang tayong mawalan ng credibility. Ito yung magiging basehan ng ating success. Ang pangatlo po ay dapat kompleto ang papeles ng ating negosyo. So bago po tayo bumitaw sa ating employment at i-pursue ang entrepreneurship, dapat siguraduhin natin kompleto ang ating mga dokumento. Ano yung mga dokumento na dapat nating i-secure sa business? DTI or SEC permits, mayor's permits, BIR, mga PhilHealth, pag-ibig, benefits ng ating mga future employees. Yun po dapat natin i-secure bago natin bitawan ang ating employment. At alam ko ang makakatulong dyan ay ang WAC, International Business Assistance. Yung tatlo na yun ang dapat nating tandaan bago tayo bumitaw sa pagiging isang empleyado. Una, dapat meron tayong 6 to 12 months emergency fund, meron tayong credibility, at meron tayong complete papers para masasabing legit ang ating negosyo bago tayo mag-jump in from employment to entrepreneurship. Yung mga nabanggit ko sa aking mga experiences, masakit man yung mga experiences na naranasan mo in the past, share ko po sa inyo ng libre. Sana ikapupulutan nyo ng aral at huwag po kayong magaya sa experience ko na yun. Yung confident ka, tas bumagsak, pero bumangon ka ulit. Kasi ganyan talaga ang buhay. Baba, taas, baba. So, minsan masaya, minsan hindi. Minsan successful, minsan hindi. Pero dapat nating tandaan na ganyan yung pattern ng buhay. Dahil sa mga experiences na yun, dahil sa mga emotions na yun, yung meaningful yung buhay natin. Yung experience ko, ngayon ginagamit ko, nagiging testimony na. Kung sino man yung makapanood ng video na to, ay maiwasan na yung failure na. Pero, yan talaga yung buhay. Tuloy lang. Move forward. Babalikan natin yung past para pulutin yung aral. At ang sarap kayang ikwento yung past experiences mo. Kung paano mo nalampasan yun. I am inviting you all to please join me sa pagpili sa entrepreneurship. Alam ko na madami ang willing na gagabay sa atin. Yun lang, kailangan natin ipanalangin kung sino yung mga tao na totoong gagabay sa atin. Pinapanalangin talaga yun. Yung entrepreneurial journey ay masarap sa pakiramdam. Very fulfilling. Sometimes na-stress ka, sometimes nagagalit ka, nakakaramdam ka ng mga negative emotions. By the end of the day, once na meron kang na-solve na problems o nagawang mahalagang bagay o nakapagbigay ka ng value sa kapwa natin. Ibang-iba yun. Iba yung feeling yun. Priceless. At sa muli po, ito si Christine, isang startup founder at isang empleyado na pinagsasabay ang entrepreneurship at employment
para mas makaambag sa bansang Pilipinas. At gusto ko pong iwan sa inyo ang aking life verse sa Lucas 16:10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Lahat po natin ito, isang puso po natin. At hanggang sa susunod na video, alam, bye!